Alam mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso ng Pilipino. Pero ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. And he might succumb. Sabi ni Pangulong Duterte, baka susunod ka doon sa tatay mo na was driven away to Hawaii. Pero siya mismo nakukumbinsi na kasi lumalabas na siya. Ha? Lumalabas na siya. Siya nga nagsabi na bangag ito si Marcos Jr. This might catch fire in the soonest possible time. Yun ang magiging problema with Duterte as the rallying point, lalong mapapabilis yung if it happened to Erap, it almost happened to GMA. It happened to Ferdinand Marcos Sr. Pinag-aanap ngayon na posibleng may kinalaman sa malaking bulto ng shabu na nasabat po sa Alitagtag, Batangas, kamakailan. Bukod sa driver na si Al Michael Zarate, may mga nakuha ring impormasyon ng Philippine National Police kaugnay sa posibleng partisipasyon ng ilang mga dayuhan sa nasabing illegal na droga. Kaya naman nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Bureau of Immigration para sa mas mabilis sa pagkatunton ng kanilang mga person of interest. Ngunit gaya ng mga naunang pahayag ng PNP, secret muna ang mga detalye. Sa kabilang banda, questionable naman para sa isang political commentator na si Jay Sonza ang tila special treatment na ibinibigay sa driver suspect ng Batangas Drug Haul. Ang tinutukoy po ni Sonza ay ang hindi pagdeklara sa pangalan ni Zarate batay po sa mugshot nito na wala naman na niyang kaibahan sa mga individual na naaresto ng PNP. Sunshine News Blast. Diba pinakatago-tago nito? Number one, sinasabi ni Mr. Abalos na siya ay nakadetain daw sa Batangas Police pero wala namang pruweba na pinapakita na siya ay nakadetain eh. Unang-una, yung sinasabi nila, doon pa lang sa mugshot. Ako, dumaan ako ng mugshot si Trillanes, si lahat halos. Pero nandun yung pangalan. Pero itong special na suspect sa 13 billion na naging 9 billion, na naging from almost 2 tons na naging 1.2 na 1.4. Hindi na nga nila maintindihan kung anong number ang gagamitin nila. Yan po ang tinig ni Sir Jay Sonza, isa pong batikan at veterano political commentator. Samantala, Marcos administration wala malabong magtagumpay sa war on drugs. Alamin kung sino ang may sabi ng pahayag na ito sa report ni Almar Forzuelo. Gumulong na sa Senado ang investigasyon kaugnay ng umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga. Dito, walang takot na inihayag ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales ang kanyang nalalaman patungkol sa ibinigay na impormasyon ng confidential informant kaugnay ng sinasabing paggamit ng isang alias Bonget ng white powdery substance kasamang artistang si Marcel Soriano sa isang condo unit sa Rockwell, Makati City. Dahil dito, nababahala ang grupong Anti-Crime and Community Emergency. Ang response team OZRT, git nila, Pangulo na ng bansa ang mismong sangkot dito. Nakakabahala yun. Isang malaking pagkabahala sa amin na dapat ito ay mabigyan ng tuldok, no, at ma-clear. Dahil hindi siya pwedeng mamuno kung hindi mabigyan ng clearance yung kanyang pangalan. Dahil hindi niya pwedeng labanan, sugpuin. Ang isang malaking problemang ito sa ating bansa, ang droga, kung siya mismo ay naku-question yung kanyang integridad patungkol dito. Ayon kay Edwin Manite, Vice President for Operations ng grupong ASERT, patunay nito ang patuloy na pagtaas ng naitatalang krimen ngayon sa bansa. Regarding dun sa question mo kung tumataas ang crime index, tumataas, no, sa ground. Kami na nandito sa ground, nasa grassroots, nararamdaman namin na tumataas ang crime. At lalo na ang drugs, kapag ikaw ay naglakad ngayon ng gabi, makikita mo na lantaran ang bilihan ng mga droga. Kaya naman hindi maiwasan ng grupo na ikumpara ang kasalukuyang administrasyon at ang panahon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa comparison po, talagang ang ating Pangulo dati talagang 101% ang kanyang war on drugs. At wala siyang sinisino, wala siyang tinatangi doon sa kanyang polisiya na sugpuin ang malaking problemang ito sa ating lipunan. Hindi rin nakikita ng grupo na seryoso ang Marcos administration pagdating sa usapin ng iligal na droga. Wala ko nakikita ang seryoso. I'm sorry to say this,
I'm sorry to say, pero wala ako na. Unang-una, doon na lang sa pagkakahuli nila, doon sa sinasabi nilang napakalaking bulto ng drugs doon sa Alitagtag, Batangas. Maraming question po doon. Kaya naman hamon ngayon ng grupo kay Pangulong Marcos, sumailalim ito sa isang honest drug test. Sa tingin ko, ang pinakamagandang gawin ng ating Pangulo dito ay magkaroon ng isang honest to goodness na drug test sa kanya. At nang sa gayon maalis yung pagdududa ng mga tao. Maliban dito, iminungkahi din nila na dapat isama sa requirements sa mga kakandidato tuwing eleksyon ang drug testing. Yes, definitely. Actually, yan dapat ang isa sa mga siguro kung kailangan baguhin yung ating saligang batas. Kailangan idagdag itong requirement na ito sa lahat ng mga papasok sa public service, sa mga kandidato, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon ng gobyerno. Kailangan lahat sila ay mag-submit ng honest drug test. Ang grupong Anti-Crime and Community Emergency and Response Team o AZERT ay nabuo noong taong 2016 kasabay ng pagtakbo sa pagkapangulo ng noong mayor ng Davao na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Samantala, international human rights lawyer binawing suporta kay PBBM dahil sa kabi-kabilang kontrobersiya. Si Carlo de la Peña naman sa detalye. Pagbabago sa kanyang pangakong independent foreign policy, aligasyong sangkot sa ilegal na droga, umano'y pagkitil ng kanyang administrasyon sa freedom of expression. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit binawi ng isang Filipino international and human rights lawyer na base sa Estados Unidos ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Solid unit team daw siya dati, pero dahil nagiba na anya ng direksyon ng Pangulo, lalo na sa foreign policy nito, ay dismayado na siya. Kasabay nito ay nanawagan siyang ibalik ang friend to all at enemy to none na foreign policy. Nakita ko yung matinding 360 degrees na pagbabago, lalong-lalo na sa usapin ng foreign policy ng Pilipinas. Kahit na nung unang bisita niya rito sa Amerika ay matibay at maliwanag yung kanyang pronouncement that we are friends to all and enemies to none, no? Pero nung pabalik-balik na siya ay makikita natin yung unti-unting pagbabago. Nakikita raw ni Valera na posibleng may pressure sa Pangulo sa nangyayaring hidwaan ngayon sa South China Sea, bagamat hindi niya masasabi kung ito ba ay dahil sa kaso nito sa Amerika kaugnay sa umano'y ill-gotten wealth ng mga Marcos. Merong malinaw na pressure. May malinaw na external pressure. So, ikakawin ko yan doon sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea, no? Whether may mga personal dealings yan or secret dealings in exchange of that, ang mahalagang bantayan natin is yung pambansang soberenya. Pero aniya, unahin na lang sana ng administrasyon ngayon ang pagtugon sa internal na mga problema ng bansa. Imbis na mag-focus tayo sa food security, mag-focus tayo sa mga problemang internal, mag-focus tayo sa mga tinatawag nating trabaho ng mamamayan at infrastructure natin, ay lumalabas tayo na wala naman tayong kakayahan. Samantala ay pinunto naman ni Valera na ang nangyaring pagkansela sa dapat sanay idaraos na maisog rally sa Bustos, Bulacan kamakailan ay malinaw na pagkitil sa demokrasya ng bansa. Yung pagkitil at pagkitid ng demokratikong espasyo ay indikasyon yan ng authoritarianism. No? Hindi yan normal sa isang bansang demokrasya. Lalong-lalo na sa pagrespeto ng saligang batas tungkol sa malayang pananalita at sa isang matahimik na pagtitipon. Ang kontrobersyal din ani ang pagkakasangkot ng pangalan ng Pangulo sa isang dokumento ng PIDEA na nagsasabing gumagamit ito ng iligal na droga ay dapat na rin itong sagutin sa pamamagitan ng voluntaryong pagpapadrug test. Nananawagan tayo kung ayaw niya ng voluntary testing doon sa 5 sinabi ko ay nandiyan ang judicial, no? Sa judiciary ay pwede rin siyang i-compel kung merong tinatawag nating seryosong aligasyon at ebidensya, no? Kasi nakataya ang hinaharap ng sambayan ng Pilipino, nakataya ang integridad ng ating bansa, at nakataya, of course, ang respeto sa batas ng Pilipinas. Ito rin anya ay karapatan ng mga Pilipino na malaman at matuldukan ang agam-agam ng sambayanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SM9 News.
Sunshine Yan News pa raw ang Blast. Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa iba't ibang mga political party para po sa midterm elections sa 2025. Nabanggit ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panunumpa ng mga bagong miyembro ng partido noong pong Mayo 1. Bilang sa mga partido ito na tatambalan ng PFP ay ang Lakas CMD, NPC at ang NUP. Dinagdag pa ni Marcos na nakausap niya ang mga lider ng iba't ibang mga partido at nakita niyang mukhang interesado naman ang mga ito na matalakay po ang partnership. Itong Miyerkules na isagawa ang panunumpa sa hindi bababang 34 na mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Anong kaibisigahan ng Kamara ang umunay gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping? May kinalaman ito sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Pero ang turang investigasyon, may masamang epekto pala sa mga susunod na Pangulo ng bansa ayon sa political strategist na si Professor Maluti Kia. Sunshine News Blast. Yung resolution na yon hindi nararapat kasi it sets a bad precedent dahil ang architect ng foreign policy ay ang Pangulo. Hindi lang si Duterte ito previous and succeeding. So ang gusto ba natin pagkatapos ng term ni Pangulong Marcos, uusigin rin siya sa lahat ng foreign policy decisions.